So, magandang hapon sa inyo mga bossing. So, nalagyan na natin siya ng mga and potensioner. Yan. So, hindi pa natin ito natitesting. So, meron na siyang wire. So, ayan. May wire na siya sa positive saka sa negative. Tapos yung sa frequency toggle switch, high and low. Tapos, yun. May switch na rin yung flip-flop niya. Saka yung meron na din dun sa flip-flop adjust kung gaano kabilis yung flip-flop, ano. Tapos, pansamantala lang muna mga bossing at magtitesting tayo nito. Ito muna yung switch natin. Siyempre, pang testing natin na switch. Pang testing lang naman ito mga bossing. So, okay. So, magmamatching pati tayo nito. Match natin yung PWM sa Ferrite core. Match tayo, magmamatch. Siya yung mga boss. So, ayun. So, matching tayo. Magmamatch. Ang battery. Tapos, dito natin siguro sa kabila para makita nyo yung pagmamatch natin. Pasensya na kayo mga bossing at medyo pigado tayo sa space. Yun. Matching. So negative. So negative natin. Testing lang muna ito mga bossing. Tapos testing tayo. Isa na yung switch natin. So matching. Okay, dapat mawala yung lights niyan kung nakikita nyo mga bossing. So, adjust tayo. Okay, saglit lang. Okay. Okay na. So, okay. Yan. Tulit natin yung sa output mga boss. So, battery natin na e-bike battery mga bossing. Okay. Naka-on ang flip-flop. So, close natin yung flip-flop. Solid. Kung makikita niyo mga bossing. Okay. So, ayan. Tanggalin natin. Kita niyo mga bossing. Okay. Testing natin. Lagyan natin siguro ng sambay to low. Ayan, naka-low. Power. So, meron din siyang, syempre,
meron itong delay of fan mga boss. So lagyan natin. So para ang purpose po niya ay dahil ang pag ginabawa matagal na medyo nagiinit po ang ating ferrite core. Ferrite core. So kailangan po ng blower talaga yan. So ayan. Yung fan po automatic mag-off yan sa 20 to 30 seconds mga bossing. Solid power. Tapos low. High pala yon mga bossing. Yan yung high. Solid. Low natin. Yung frequency. Bangis. Yan. Use natin low. Low lang natin yung flip-flop. High natin yung frequency. Napakalakas mga bossing. Yung sa mga gusto pong magpagawa ng PDC type, PM lang kayo mga bossing. Tapos low natin. Tapos kung ngayon naman pong gumamit ng halimbawa ng flip-flop, pwede po natin patayin yung flip-flop ng mga bossing. Meron yung switch. Natin. Okay. Standby mga bossing. Frequency. Ano lang yan mga bossing, 8 MOSFET, 80F70 yan mga bossing. Yan po yung nakailagay po dyan, MOSFET. So testing muna po natin ito bago natin gagawin ng box. Box po natin ay maliit lang din ito. So ayan, so napakalakas ng unit mga bossing. Adjust tayo ng yung mga itatiming natin yung mga hanggang sa protect. Timing natin sa protect para lahat ay nasa accurate yung unit. So ang purpose po ng protect niya pag nagkadikitan yung output, dapat ay yung unit. Halimbawa mga bossing, okay, automatic off yung unit. Pag di mo pipindutin, okay, patay. Yan po ang purpose ng unit ng protect mga bossing. Napakalakas po ng unit. 8 MOSFET pa lang po yung nagdadala ng power niya. So solid na mga bossing. Adjust tayo ng konti sa protect niya. Yun. Solid. Testing natin mga boss, 2000 watts. So 2000 watts mga boss. Okay. Power. So 8 MOSFET lang, pero solid yung power. Yan mga bossing. So ayan. So 8 mga boss. Sarap gamitin ito. Gulping mababalo itong tilapia mga bossing. Flip-flop on. Okay. Tapos kung gusto mas mabagal pa yung flip-flop, ay pwede po natin adjust dito yan. Yan. Napakalakas yung mga boss. Low lang natin. So ang advantage at disadvantage lang talaga ng PDC ay hindi po siya pwedeng mabasa katulad ng transformer type na kahit nag-uulan ay pwede mo siyang mapaulanan. Ito naman po ay pwede rin. Ang gagawin mo lang,
ninyo ay kailangan po ito merong cover. So makoverin nyo yung box para hindi siya mabasa yung loob niya. So kahit po nag-uulan, makilagay lang nyo ng cover, so okay na. Kahit nag-uulan, basta makoveran mo lang siya yung aparato. Yan mga boss naman yung low. Solid. Okay. Good. Sarap gamitin ito mga boss. So, maliit lang siyang unit, 8 MOSFET. Pero halimaw yung kuryente mga boss. Wanag. No. Yung mga boss, mabilis na yung flip-flop niya. Doon natin naman yung toggle switch. Yan mga purpose po ng mga ano natin. Lahat po yan na kabit yan mga bossing ay lahat po yan gumagana. Ano? Solid, napakagandang gamitin mga boss. Power. Yung sa mga gusto pong magpagawa ng ganito ay pwedeng mag-PM po kayo. So, ang pagkakaiba po nito sa PDC, sa inverter, ito po ay mas malakas. Tapos ay meron po siyang protect. Ano mga boss? Na kahit pag nagkadikitan yung output, papatay. So, hindi po katulad ng inverter, pag lagi pinagdidikit ang output, ay maaari pong nagkakaroon ng problema. Ang katulad ng inverter, nasisira po yung sa ACR niya, MOSFET, naputok, yan. Saka kung minsan, umibigay pa din yung iba niyang pyesa ng mylar. Yun po ang problema ng inverter. So, dahil wala po siyang protect. Saka po ito, siyempre, sariling gawa natin, mas malakas po ito doon sa inverter. Yan. Hindi mga basuhin talaga. Yan. Konti, ilaw natin, haplang. Sabi na nila pwede dahil yung iba kasi gusto mas maingay. Pwede po natin lagyan ng pampaingay kung gusto pang umingay yung unit. Kaso ito maingay na kasi ito. So lagyan lang natin ng ano lang ito mga boss. Iparinig ko lang sa inyo. Pero alas tayo di ako naglalagay din yan. Yan. Dapat may nasa ilalim din kasi yan mga bossing. So, di ko na nalagyan yun. Malakas naman na yung tunog niya. Yan. So, pag ito naman, pag nilagyan natin, mas lalong lalakas din yung tunog niyan. Yan. Okay, mga boss. Solid. Lagyan natin muna ito. Pwede natin lagyan ng ganito yan, ng ferrite core. Mas malakas po ito kumpara sa transformer type ano mga bossing. Hirap po lang tagahawak. Protect. Patay yung aparato mga bossing. Pag di mo siya pipindutin uli, hindi siya mag-on. Yun. Okay. Ano po ang purpose ng protect din. Solid. Para sa yan idol.
Pang-oriente yan, bossing. Solid power. Kawawa ang tilapia nito mga boss. Sabihin ng pindot mga bossing. Yung sa kapati ang purpose din yung flip-flop. Halimbawa, yung nangungurinti, medyo mabigat ang kamay, di siya malaro sa switch, so, pwede siyang gumamit ng flip-flop. Ayan. Flip-flop na yung magtatrabaho para magpapalutang agad yung isda. Hindi agad mamatay sa ilalim, mag-iibabaw muna. Yung purpose din po ng flip-flop, saka pag malabo ang tubig, hindi siya mahihirapan mga pa. Ito ba, boss, pangtabang lang po ito, ano? Pantabang lang po yung unit, iba po yung pang-alat natin. So, IGBT po yung pang-alat natin. So, meron po tayo ditong gagawin, kaso di pa po natin magawa, dahil ay medyo po tayo ay busy. Marami po tayong ginagawang order. So, ayan. Meron na tayo mga bossing, IGBT, maliit lang. So, abanganin niyo po din yung ito. So, may mga request kasi sa atin na gumawa daw tayo ng maliit. So, wala akong panahon makagawa ng sariling circuit board. So, naghanap tayo ng merong board na ganon. So, abangan niyo mga bossing yung ganong kong model. So, ayan. Automatic po nagpatay yung unit, yung fan. Ayan. So, tingnan natin kung mga ilang seconds ulit pipindutin ko mga bossing. Ayan, dapat nga andar. So may soft start yung blower, mga bossing. Ayan. Tingnan natin kung ilang seconds magpapatay yung blower niya. So ito yung standard niya, 20 to 30 seconds siguro. Habang kasi higit pa, habang kasi nagtatagal yung unit, medyo nababawasan yung seconds dahil bago pa po yung mga pyesa pang nakalagay. So, kailangan, kumbaga sa motor din ay binibreak in natin, So, ayan. So, yan, habang tumatagal, mga pababa yung delay niya, mga 30 to 20 seconds. So, tingnan yung mga bossing, patay agad yung unit, yung blower. Ayan. Isa pa. Hintayin natin mga boss. Wala mga bossing, walang init. Ay, boss, Artemio, siguradong tihaya talaga dyan ang tilapia. Patay na mga boss yung blower. Low lang natin. Low din yung frequency. Yan, yung pinaka-low niya mga bossing. Low yan, talagang sagad na mga boss. Sagad na. Tapos naka-low yung toggle switch. Yan. Mandahan natin yung high. Yan. High ng toggle. Hindi bossing, maliit lang po ito. Pwede po siya sa tawag dito sa 12 volts 25 Ah. So kung bibili ka, papayo ko lang dahil nagagawa tayo. Mas maganda kasi kung bibili ka ng e-bike battery na lang na 25 dahil kung bibili ka ng 12 and 12 tapos ang presyo ng Motolite na 12 and 12 ay nasa 1.3, samantalang yung Tianeng ay nasa 1.2 or 1.3, tapos 25 na siya. Hindi katulad ng
ng 12 and 12 na 12 amperes lang. Tapos ang mahal pa. So saan ka? Ay dito ka na sa mas mataas ang amperahe. Ang size po niya kasi boss, mas mataas lang siya ng 1 inch dun sa 12 and 12. Tapos pares lang din po sila ng lapad. Mataas lang siya ng 1 inch. Yun po ang pagkakaiba nila. Sa kapati po, ang kagandahan din ng ganito, kahit magtagi-tagilid ka ng pwesto sa pag ikaw nangungurinti, hindi malalagyan ng tubig ang likod mo. Hindi katulad pag yung di tubig, motolight, pag nagtagas ang tubig, maaaring malagyan ang likod mo, masusugat. Subok na subok ko yan, boss. Maliit lang. Sa kapatid po yung aparato ay maliit lang. Ano, bossing? Halos kasing lapad malaki-laki lang ng konti sa palad ko. Yan. Tapos magaan po yung unit. Magaan lang yan, boss. Halos nasa ano lang yan. 500 to 600 grams. Yan. Tapos pag ano po, nung may case na yan, so sabihin natin mga 700 to 800 grams, ganyan. Yun po yung pinakamabigat na sa kanya. Yun po yung pinakamaano sa kanya, yung talagang weight niya. So magaan po ito kumpara po sa transformer type. Medyo mabibigat po ito ng 1 kilos and 300 grams po ang timbang nito kung di ako nagkakamali. So isang unit po ito. Kumpara dito, ang gaan. Basta liwanag, boss. Sarap nitong gamitin sa tubig. Kaso dito sa amin, hindi ko na ito matitesting. Gawa na wala naman na ditong kukurintihin. Bus ng isda. Nilason. Low. High. Frequency. Ay, walang anuman, bossing. So, pwede rin po siya kung gusto mo mas malaki pa yung battery na gamitin mo. Katulad nitong 38AH ay pwede po hanggang kahit po mga 50 amperes pa, kaya po niya 1SM, 2SM, 3SM, pwede po ninyong isalpak ito. Basta ang supply ng battery ay 12 volts po. Hindi po siya pwede sa 24 dahil pag po ay 24, maaari po masira yung unit. So, ito po ay nakadesign para sa 12 volts battery supply lang. Hindi po sa 24 volts supply. Napakasarap gamitin, mga boss. Solid. Yan. Yes, boss. Pag po ay nalubat, ay pwede po niyong i-charge sa battery charger. So, ngayon kasi dati kasi, boss, nagagawa ako ng charger ng battery. So, madami naman kasi naglalabasan na mas murang charger. So, pwede naman po kayo bumili. So, kahit ako, gano'n na rin ang ginagamit ko. So, pakita ko sa inyo. Pasensya kayo mga boss at medyo madilim sa aking shop. So, ganito lang din, boss, yung ginagamit kong battery charger. Yan. Yan lang din, boss. So, pwede po yan. Basta 12 volts din. Automatic, yung ganun kasi po yung charger, mag-automatic po yung magde-detect kung 24 volts o 12 volts yung charge mo. Yun. Meron po siyang 12 volts at meron din po siyang pang 24 volts. Ay, wala pong problema, bossing. Message lang po kayo. Kung gusto mo pong magpagawa.
natin. So, dati din kasi mga bossing, naglalagay din ako dati noon sa transformer type ng PDC output. So, kaso nga lang ay ang pagkakaano noon ay hindi po siya pwedeng pagdikitin ng output. Hindi katulad nito kasi dahil may protect. Pag nilagay po yung dito kasi, yung output nito mas malakas. Kaso ang problema ay hindi po pwedeng ipagdikit yung output dahil masisira po yung SCR niya pag naglagay tayo ng PDC sa transformer type. Kaya po, hindi dito ko lang siya nilalagay sa PDC inverter. Yan. So, yung mga nakakapanood po at yung gusto magtanong kung alin daw mas malakas or yung transformer type or PDC type. Mas malakas po ang PDC type. Ano mga bossing, inuulit ko po sa inyo, mas malakas po ang PDC. Yan. Kaso lang po, hindi po siya pwedeng mabasa. Yun. Pwede naman po ninyo lagyan ng cover para hindi siya mabasa yung loob. Kasi meron din naman po itong case, tapos i-cover na lang ninyo. Walang anuman po bossing at niya. Tapos pahinaan natin yung hinaan pa natin yung flip-flop. Ayun. Kung gusto mo mabilis-bilis pa ang magpalutang siya ng isda ay pwede pong adjust. Ayan. So yun, solid. Patayin natin yung ilaw mga boss para makita nyo kung gaano kaliwanag. Woo! Power! Ay, ito naman yung low mga boss. Low lang. Yan, low yan. Ito high. Yan. Napakalakas bossing. 8 MOSFET. Yung 8 MOSFET na ito, katumbas po nito ay sa HY4008 ay 2 piraso. So ano mga bossing? 2 piraso na HY4008 katumbas ay 4 na piraso ng 18F70. So ayan. Sarap. Natin protection, patay. Okay, patay. Solid. Natin yung flip-flop mga bossing. Yan. Pag nakaupo ang flip-flop, mas malakas po ito ano. Yan. So, ayan. So, naka-standard din yung frequency ng PWM. So, kahit yung sa output natin. So, di ko na ito i-adjust yung frequency niya sa PWM dahil inilagay ko na po siya sa pinaka matipid niyang kain sa battery. So, pag yan ay in-adjust ko, lataas ang frequency, lalakas ang kain sa battery. At, syempre, lalakas yung unit pag in-adjust ko ito. So, naka-standard lang tayo. Yan lang, para medyo matipid, kahit malakas yung aparato, medyo matipid-tipid pa rin siya ng kain ng battery. Yun ang mga bossing. So, isa lang din ang nilagay kong mylar, capacitor. Dahil pag dinala ko ito, mas malakas ito, mas malakas na din ang kain nito sa battery. So, yan. May mga technique din tayo na kailangan ay malaman din po ninyo kahit paano. So, may mga iba pa din technique dito. So, yun ay sa akin na lang.
Siyempre. Napakalakas. Ayan mga bossing. Sa mga gusto pong magpagawa, PM lang kayo. Made to order po tayo. Payment first before unit. Free shipping. So, ayan po. Tapos, maihabol ko sa inyo mga boss. Meron po tayong warranty sa unit. 1 month warranty po sa unit. Ayan. Meron po tayo. Pre-repair po yun. Kahit ano pong problema, re-repairin po natin yan. So, may warranty po ang mga unit kung ginagawa at umalis sa akin. Ayan. Okay. Thank you mga bossing. Salamat.